Ito ay the best weight of all. Alam niyo ba yung nag-aantay ka, nakakainis? Right? Tama? Nawawalan ka ng lakas pag nag-aantay ka. Lalo na yung nag-aantay ka ng magmamahal sa'yo. Oh, okay? Nakakainip. Okay? Diba? To whom it may concern, tatamaan, wag magalit. Okay? So, the best weight of all can be found in Isaiah 40:31 that says, "But those who wait on the Lord will find new strength. They will fly high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Ang ganda, kung Tagalogin natin, mas maganda ang ibig sabihin niyan. Na sila na nag-aantay sa kalooban ng Diyos, nag-aantay sa Panginoon, talaga matatagpuan nila ang bagong lakas. Okay? They will fly on in wings like eagles. And they will run, pero hindi mapapagod. And they will walk, at hindi sila mawawalan ng lakas. Have you experienced na nag-faint na kayo? So dito yung nawala ng lakas. Tapos para kang gulay na nalanta na biglang nagumanan. Taas kamay. Yung nagutuman ka ng 3 weeks. Diba? Tapos wala ka ng lakas sa tuhod mo. Ayan. Si Pastor Louie dati nung college, pagdating ko doon, wala ka na. Sabi ng mga tao doon, nawala si Louie, nawala siya ng malay, faint. Ako rin, nung nasa ibang dako si Pastor Louie, I went to SM, pagkatapos, nakaupo na lang ako doon sa Asianic, yung gumagawa ng computer, tindahan ng computer, nakaupo na lang ako, I fainted. Tapos dinala nila ako dun sa clinic nila na nakakatakot, SM North na yan. Tapos sabi ko, wag dito, mamatay ako dito, dalhin niyo ako sa St. Luke's. Takot ako mamatay. Ang hirap pala nung ma-faint ka na tumaas yung dugo mo, di ba? Tumaas yung pressure mo. Alright? Yung iba na-faint dahil may mga problema sa buhay, may mga inaantay na ang tagal dumating. Now, the message for today is really timely para sa bawat isa sa atin. I think the key to the issue of bakit yung iba natin mga kapatiran dito, hindi sila consistent pupunta ng church. Bakit ganun na lang? Kasi personally, I can say this because 52 Sundays of the year, mga kapatid, I am in the church. So I have this integrity to say na, pwede bang kumpletuhin nyo? Namamanata naman kayo, gawin nyo na ng gusto. Na merong totoo na essence at rason kung bakit nyo ginagawa yon. We cannot do that because we lack of strength. Whatever strength, ano mang kalakasan ng kailangan mo, di ba? Pag kulang ka, wala talaga. Hindi mo makukompleto. Amen? Alright, now, pag sinabi nating word na wait, sa Hebrew yan, kava. No? Ayan, no? Parang, hindi yung kaba, sa Tagalog na, natatakot ka. But yung kaba, nandiyan yung kanyang principle, pakilagay mga to bind together by twisting. Parang pilipit, ganyan, no? To bind together by twisting. No? Kung kayo magkapatid na mukha kayong kambal, di ba? Magyakapan kayong dalawa pagkatapos lahat na naka-intertwine yung kamay nyo, yung paa nyo, yung bind together. Parang ganyan yung ganyan yung kanyang principle of the word in Hebrew term. Now, the sense is that if we really wait upon the Lord, we will be constantly seeking His face and being bound together with Him. Na kapag nag-aantay talaga tayo sa Panginoon, kailangan talaga tayo na nakayakap, nakadikit sa ating Panginoon, na para tayong pinilipit doon sa ating Panginoon. And will be desirous of carrying out
His will. So, hindi lamang ka nag-aantay upon the Lord to meet your gusto mong yung kalooban na gusto mangyari sa buhay mo, but then binibigyan mo yung priority yung kalooban ng Diyos. The Holy Spirit uses eagles as an example. Eagles do not stay perpetually na sila ay mamuhay ng forever or young money or constantly. They will not live young forever. They periodically take on luster. Parang paganda nila ang kanilang feathers, para magmukha silang bata. Alright? Yun ang ginagawa ng eagle para maging mukha silang bata. And God promises to give strength for the journey in order that we may run and not be weary. Dati, yung aking wife ay, sprinter ka, di ba? Sprinter. So, yung 100 centimeters, natatakbo yan ng centimeters, 100 meters pala. Nagjo-joke lang ako. Yung 100 meters, nasi-sprint niya ng ilang seconds? What's your record? Ikaw ba yung holder sa Asia, no? Ako din, dasher ako. Dasher ako. Kasi, ako pag tumakbo ako, yung paa ko lang gumagana, hindi yung utak ko. Alam mo yon? Kasi pag sinabay mo yung utak mo, mapapagod ka. So, pag dasher, ganyan, 100 meters, sandali ko lang yan. Kaya ako, hindi ko naranasan na nabato ako o nakapag-away ako na nabukulan ako kasi mabilis akong tumakbo. Okay? But now, and yun pala, when I was in college, naka-loaded ako in the College of Chemistry. Pagkatapos sa gabi, tutugtog pa ako. Matatapos ako doon sa paghanap buhay ng mga 11:30. And then, pagdating mo ng bahay, like 12 o'clock or 12:30, pagdating ng mga 4 o'clock, gising na ako, I have to jog the 3 kilometers going to the school. Kaya, pag nakita niyo ko dati, sinasabi ko sa inyo, mukha akong kutsilyo. Ako mukhang palakol ngayon no? Ako yung yung parang maso. Dati, mukha akong kutsilyo. Sino yung katabi mong pinakamapayat dyan? Mas payat pa ako dyan. Ayan, parang si Badet. Di ba? Ay, Badet. Yan, mas payat pa ako kay Badet dati. Grabe. But now, okay, palakarin mo ako, nahihilo na ako, ganyan. Ganyan. Iba na. No? Kasi sa natin, sa katandaan na rin natin. Ha? Ray, naranasan mo na rin nahihilo, di ba? Okay, konsulta ka sa akin. Alright. Ito lang kasi yung nakikita ko dito, yung tatlo kong barkada. Yan, Brother Edwin, si Brother Ray, si tatay, bata pa yan. 30 years old pa lang yan. Ayan, 30 years old. But, God promise to give us strength in our journey. Kayo ba natutuwa doon? Kapag hindi mo na intindihan ito sa Christian life mo, madali kang magtampo sa Lord. Okay? Kaya anumang sitwasyon sa buhay mo, sabihin mo, God promised me strength. So I can run. So I can walk. At hindi ako mafe-faint, hindi ako mag-weary. Right? Now, alam nyo, as we wait upon the Lord, kailangan, number one, that we will aware, okay, that God knows or aware of our situation sa buhay. God is 100% aware of our troubles sa life. Let me see the hands of those who have so many concern ngayong umagang ito. Yung ang dami mong inasikaso. May nasikaso kang lupa na hindi sa'yo. Alright? Meron kang, basta ang dami mo lang problema. No? Pati ulam, pinoproblema mo. Concern sa tuition fee, sa work,
sino dito may mga mga concern talaga? Yung seryoso na concern. Na sana sabihin mo, Lord, sana lumabas na ako dito sa situation na ito at mamuhay na ako ng matiwasay dahil anak mo naman ako. Be aware, guys, that God is 100% aware of our troubles. He knows our troubles. He knows of our troubles. Kaya, huwag kang magtampo. Ang sabi ng Isaiah sa 27:30 of the same chapter says, O Israel, how can you say the Lord does not see your troubles? How can you say God refuses to hear your case? Naranasan nyo ba sa buhay nyo na parang hindi ka naman nagpe-pray at kung nagpe-pray ka, parang hindi ka naman narinig ng Lord? Hirap, di ba? Yung parang mahirap yung nagsasalita ka na hindi ka sigurado na mayroon nakikinig sa'yo. Pero, if you know the Word of God, that importante talaga na ang bawat tao, kung bawat Kristiyano, ay sumandal sa salita ng Panginoon. Kasi doon mo talaga maralaman kung ano yung ginagawa ng Diyos sa atin eh. Ngayon pa lang umagang ito, 100% pala He is aware of your situation sa buhay natin. Ano mang sitwasyon na meron tayo, God is aware. Kaya sa Israel, o kaya man it refers to Jacob, na sabihin, how can you say the Lord does not see your troubles? And how can you say God refuses to hear your case? There was no event sa life ng isang nagpa-follow sa Lord na pabayaan sa ng Lord. Ano man na sitwasyon ng buhay natin, secured tayo that the Lord will take over us. Will take care of us. Okay? Yung sa mga pastor, alam nyo, mahirap sa mga pastor. Last week, we talk about the pastors, di ba? Pero, sa mga pastor, ang kanila lang talaga sandalan. Hindi yung allowance na binibigyan ng church eh. Ang sandalan talaga, provision galing sa Lord. Galing sa Lord lang talaga. Kaya pag may nakita kayo yung pastor na talagang dedicated sa Lord, humanga po kayo doon. Pag-pray nyo sila. Although may mga pastor naman na matindi. Okay? Yung money maker. But when you know that God is taking care of your needs and your problems 100%, diba? Hindi mo iwanan ang Lord. Amen? Nothing is hidden before God, and that our very situations and issues of life is not catching God unaware of. Alright? Lahat ng sitwasyon sa buhay natin, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. He constantly knew what is happening in our lives. Alam niya, na tinatamad kang gumising. Alam niya na masakit ang ulo mo. Alam niya na ayaw mong kumain dahil ayaw mo ang ulam. Alam ng Lord yun. Okay? Alam niya sa mga estudyante na you are failing in one grade or in one examination. Alam ng Lord yun. At alam din ng Lord na you are performing well. Alam niya ang nangyayari sa atin. So when you come to church, alam niya rin na mayroon kang iniisip na iba maliban sa Kanya. You understand? So, when you come here, pagkatapos, yung bahay ko ba nasarado ko? Yung plancha ba na ko? Okay. Di ba may joke ganyan? Parang bukas naman ata yung tubig sa bahay. Kaya pag nasunog naman. Alam mo, mayroong isang nakita ko sa Facebook na pasok lumabas na siya, pumunta ng car. Bumalik siya kasi ang plansahan parang niya, di ba? Hindi niya sure kung natanggal niya talaga. Pero nakatanggal na. Bumalik na siya sa car, sabi niya, natanggal ko ba? Balik na naman siya doon sa bahay niya. Chinek niya
Hanggang sa huli, dinala niya na yung plancha sa car niya. Ay, grabe yung mga sitwasyon natin sa ating mga buhay. Ano? No, mga kapatid, God knows constantly what happened to our lives. Amen? Kaya wag po kayong ay nako, mga kapatid, alam nyo, si Pastora at ako, pag sinabi ni Pastora, alam mo, Daddy, sabi niya, parang pagod na ako sa company na yan. Sabi ko, sabihin mo lang, gagawa na ako ng resignation letter. Ako tagagawa ng niyan resignation letter. Lahat yon, wala kaming insecurities na dalawa pagdating sa finding work o ano mangyayari sa buhay namin. Bakit? Because we know that the Lord, He knows what is happening. Just learn to wait upon the Lord. Amen? Wait upon the Lord. But of course, kung yung nanggagaling naman sa amin ni Luis, sa inyo, alam nyo na nangyari sa buhay namin, di ba? Sa inyo naman, mga kaibigan, na ngayon ko lang nakasalamuha, ay, hindi naman basta-basta yung story ng buhay namin ni Pastor Louie. Dapat sa abroad ka na nakatira. But then, for so many instances, we refuse because we are pastoring a church. No? Dapat nasa Indiana kami nakatira, di ba? Hindi ko naman paborito ang yung NBA na Bulls. Nakikiballs lang ako doon, pero ang paborito ko talaga, Indiana Pacers. Indiana ka rin? Okay, Miller kasi ako. Okay, si Miller naman, siya naman yung fina-follow naman ni Stephen Curry sa 3 points, ganyan. O dapat nasa England kami. Dapat sa Singapore kami. Marami, may tatanggalin na tao para isalpak lang. Hindi pwede yung ganyang principle. So, bakit inayawan namin yon? Because we are pastoring a church. And we love the people of God sa church, sa Grace Gate. Mga kapatid, ganyan-ganyan lang kami. Pero mahal namin kayo. Kahit ganyan kayo, ganyan talaga kayo. Hindi, kahit ganyan kayo, mga kapatid, mahal na mahal namin kayo. But then the Lord was faithful enough and is faithful always dito. He knows what is happening sa puso natin, sa mga buhay natin. Paano natin i-value ang bawat isa. Amen? Amen? And of course, with that, God is striving us dahil doon. Naniwala ba kayo doon? Na kayo pinagbubuti ng Diyos ang mga buhay ng bawat isa, those who wait upon the Lord. We renew our strength. Amen? Now, I would just like to say that weak people would tend to stop what they are doing because of physical weariness. People would stop going to church because they lost their spiritual strength. They stopped doing the ministry. They stopped tending their families. They stopped learning new things. They stopped entertaining God's direction because they feel tired and weak. Saan ka naman nakita ng tao na so excited and spirit is very high, but sabi niya, ayoko na maglingkod sa Lord. Ayoko na maglingkod sa Lord. Yeah. Masaya ako ngayon. Ayoko na maglingkod sa Lord. I'm full of strength. Wala. And those who gave up in serving the Lord are those people who experience weariness o nagiging weak sa buhay. Kopyahan niyo po. Hallelujah. Because they feel tired and weak. A question. How many of us here came today just dragging ourselves because we don't no longer feel strengthened? We are full of problems in our homes and our family. Punta ka dito, para kang pasan-pasan mo ang daigdig na may sako, di ba? Ganyan. Parang hirap na hirap ka kanina doon sa hagdanan. Sino pupunta dito na parang ano na lang, ganito,
Pupunta ka ng church, let's go worship the Lord today. Tapos yung paa mo, yung ginagano mo na lang, di ba? Again. Wala naman, di ba? Pero alam ko, mayroon ako nakitang aso, papilay-pilay. Ganyan. Nung nakuha niya na yung tinapay, ang aso, lumakad ng straight na. But some of you, di ba, medyo may mga tama ka. May tama ako, hindi ako okay. Napunta ng church. Wala pang answer yan. Well, there's that God who is able to lift us up today. Amen? Kung ganyan yung feel mo ngayong araw na to, nandyan ang Panginoon. Pangalawa, letter B, always be aware that our God is Almighty. Dapat nakalagay dyan is single L, di ba? But this one is Almighty. Ibig sabihin nun, lahat. He is mighty in all issues and aspects of our lives. Ang sabi nga ng verse 28, have you never heard or understood? Don't you know that the Lord is the everlasting God, the creator of all the earth? He never grows faint or weary. No one can measure the depths of His understanding. Alam yung Panginoong Jesus, ang Panginoon nating Ama sa langit and the Holy Spirit, hindi naman sila napulot lang natin doon sa tabi-tabi. God is our creator. When He create everything that we see, everything that we enjoy, and then parang sabi natin, Lord, parang hindi ako renewed in strength. Then, the Lord, do not worry, hindi siya napapagod, because He is our creator. He can recreate strength in our lives. Amen? Pag minsan, sa mga may sakit, may mga issue sa buhay, physically, marami akong issues talaga sa buhay, physically. But then sabi ko, Lord, kung ayaw mo na ako maglingkod, ay di, tsupiin mo na ako. Diba? Let me enjoy, separation. Diba? But then, kung ginagamit mo pa ako, and then continue to renew my strength. Hello? Alam nyo ba na yung Nescafe, mali yung Nescafe. Hindi dapat sila yung magsabi na kanino ka bumabangon eh. Kaninang umaga, my son yun, daddy, sakit ulo ko. Kasi kahapon dyan, umuwi kami, pagdating sa bahay, tulog na sila. Tapos, tulog talaga. Tapos, gising ako ng 3 o'clock madaling araw, and then, parang 4:30 or 5:30 siya, nagising at kumain ng sopas. And then natulog, sabi niya, Daddy, sakit ulo ko eh. And then sabi ko, malilate na tayo. Punta na tayo sa church. Bandang hali, sabi ko, Diyos, you are going to play the keyboard today. Huwag mong hayaan yung enemy natin na basta bibigyan ka lang ng bibigyan ka ng sakit ng ulo. Huwag mo siyang hayaan na itatalunin ka niya sa sitwasyon ngayong araw. Have you seen Joshua play today? Di ba? Pangalan ito, kapatid, si Jeho, di ba? Sige, yung mga maliliit pa dito, maliliit. They are 13 years old. No? The same year, kung gaano ako kayang when I started playing for Jesus, for the Lord. So, they can take over, di ba? But mga kapatid, ganito. God is our creator, and you feel na parang wala kang strength to go to church. Huwag kang patalo. Bumangon ka, paligo mo yan, okay? Pagkatapos pumunta ka ng church. Because hindi mo pwedeng i-miss yung dapat sasabihin ng God sa iyo, sa kanyang mensahe, sa araw na yun. Amen? Amen? Encourage every one of us to go to church and be here every Sunday. Yun palang ginagawa natin, di ba? We have trainings in the afternoon. Sino nag-enjoy sa trainings?
Okay. Mami, parang hindi ko nadala yung mga books for the KBLTC. Did I? Para nakalimutan ko sa bahay. And of course, our leaders will start the KBLTC, no, leadership trainings naman. Well, anyways, mga kapatid, He is an everlasting God. Infinity. Pag sinabi mo, sa Korean pa, tawag diyang Yangwani. Or in sign language, pag sinabi mong forever, this is the sign. Parang ring. Walang end. Walang start. Okay? And our God is an everlasting God. Okay? Infinity, forever lives, unchanging strength, it doesn't fade. Sabi nga ng Hebrews 13:8-9, and this is one of my favorites, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So do not be attracted by strange new ideas. Your spiritual strength comes from God, special favor, not from ceremonial rules about food which don't help those who follow. Marami kayong mga marinig na preachers that sabi na salita ng Panginoon Sabado ang rest day. Okay lang naman rest day Sabado Pero hindi naman sinasabi ng Lord na ang worship day is Saturday. Tama, di ba? Why we worship in Sunday? Kasi ito lang naman tayong gobyerno, binigay sa atin ng Sunday as our rest. Tama, di ba? Pagkatapos, Jesus Christ returned from the dead. He completed our salvation during Sunday. Kaya nga Sunday natin may Resurrection Sunday. But those are ceremonial rules and issues sa buhay natin that, hindi nakakatulong sa atin. Jesus Christ is the same today, yesterday, today, and tomorrow. Ano man nangyari sa'yo, He is our healer yesterday, and He can heal today, and will still be our healer for tomorrow. Iniisip ko, sabi ko, what is that healing for tomorrow? Di ba we are waiting for the Lord's coming? When God comes, and then we go sa kanyang langit ng 7 years, and we go down for 1,000 years. What is that for all of us? Our body will be replaced with incorruptible body. Ibig sabihin nun, lahat ng sakit, mawawala. And maganda dito. Ano ba itsura mo nung 40 years old ka? At the height of your youth, 30, 35, 40, sabi, doon yan, i-replace ng God ang iyong physical na anyo. Sino gusto dito na pag binigyan ka ng incorruptible body, ka na 80 years old? Ay, sino yan? Ay, si Pastor Henry yan. Again, yun. Si Lala, Gabi Lala. Again. Si Pastor Louis ba yan? Ganyan. O, tingnan mo naman mukha ni Pastor Joshua. But of course, we want to see each other at the height of our age, no, yung life natin. But He's the same yesterday, today, and forever. If He's doing saving people, yesterday He will save your family. He saves family in the past. He will save your family, and He will continue to save your sons and daughters. Amen? So, there are a lot of arguments, but itong mga arguments ito, ano ba kakainin natin? Yung may isda na walang kaliskis? Isda na walang kaliskis o walang kaliskis? O may kaliskis o walang kaliskis? Ano bang, sabi kasi nila, yung mga shrimp na ito, mga ipis ng dagat to Nakakain ba tayo ng ipis? Sino kumakain dito ng ipis? Ano ba? So, issues of ceremonial rules, di ba? Hindi yan nakapag-help, sabi ng salita ng Panginoon. God never get tired of our circumstance sa buhay natin. Punta tayo sa pinaka-issue ng buhay natin. He doesn't grow uninterested in our affairs. Maliban naman kayo kung meron kayong mga love affair na illegal.
Okay? Yung mga illicit. Sino may mga babae dito? Lalaki. Sino may babae dito? Tay, may babae ka? Ano, mayroon ka lalaki? Okay? Alright. So, may mga affairs tayo dito, no? Okay? Ako kasi public affairs lang ako. Because He gives power to those who do not faint. Amen. The strongest man grows feeble in effort and interest, but the great shepherd never. He is our creator. He can create new things in our situations sa buhay natin. We could not fathom the depths of God's mind and understanding because He is God. Amen? Pag minsan kasi we do over familiar sa Panginoon. Maraming mga nag-abuse nito, no? Na sabi na, Jesus is my brother, so magkabarkada lang kami. So kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo tao, nagagawa mo rin na treatment sa Panginoon. Never do that because God is different. God is powerful. He never changes. Hindi natin kailangan maging barkada. Yes, He is our friend. Okay? He is our friend. Kaibigan natin ng Panginoon. He is our Savior. But never po natin i-disrespect ang ating Panginoon by treating Him just like your Papa Jesus. O narinig ko ng Papa Jesus. Okay? Parang barkada lang kayo. You have no equal footing with the Lord. Amen po ba? We need to fear and respect God because we cannot even understand the way God thinks. We run out of solutions, but He doesn't. We faint, but He never. He can create solutions. We are run out of solutions sa buhay. Yung guidance din ng Lord sa buhay niyo, magkapatid. You yield into God's wisdom, kaya mayroong mga nangyayari na sa buhay niyo. And kahapon narinig ko si Pastor Joshua ay membro na ng Montero family. No? Kasi ito mga to, meron silang bahay-bahay doon, inaayos pa. Pero may swimming pool doon. So sabi nila, bakit hindi natin sama si Pastor Henry? Magtatampo yun. Hindi nagtatampo si Pastor Henry. Pastor Joshua na lang yung natin. Okay. So, yan, si Joshua, hindi na yung Montero na yan ay. Montero na siya. You can go there, you can sleep there, you can eat there. Okay? And anytime you want. You can do swimming there anytime you want. Hanggang mamuti po yung balat mo doon sa Hindi ako nagtatampo, ha? Sige, hanggang mamutik. Tuwang-tuwa naman ako, tawa ako na tawa, mami, si Pastor Joshua Montero family na yan Okay. Mahilig kasi ito mga to, mag-adapt na mga sa church yan. Ito adapted din to Pero para may ginawa atang kalokohan, pero kaya kasama ka ba dun sa pangalan? Nakalist. Ay, kasama pala siya. Mga anak talaga kayo ng Diyos. Okay. Ayan. Tingnan nyo. Gusto na magpa-adapt sa mga puntero. Wala pa sila Montero, hindi na kaya bumili, baka expander lang. Okay? Yun. So, anyways, ito mga to, nakikitaan ko dati ng yung parang, hindi ko masasabi ng lack of wisdom, but then, you as pastor, you give guidance, dapat yung buhay natin mayroong pagtatribe, mayroong nangyayaring greater things. Hindi naman materially, but saan ka ba i-bless ng God? Alanganin naman nagsaserve ka sa God, happy ka, pero, di ba, ang sitwasyon sa buhay mo. Di ba? But then, lahat naman tayo mga kapatid. Now, sometimes we run out of solution, parang wala na nangyayari maganda sa buhay natin. But if you want, you just, know how to wait upon the Lord, He will do, okay, miracles sa strength mo. Si Anatoly, natatawa ako kay Anatoly. Kasi payat siya, but siya yung instructor ng mga big bodybuilding.
builder, ganyan. So, pupunta sa gym, pagkatapos, tinatawanan niya, diyan, mali ginagawa mo. Pero wala niwala sa kanya, kinakapa pa nga siya dito kung may muscle siya eh. So, sabi niya, gusto kong mabuhat itong 400 pounds na ito. So, sabi ng mga bodybuilders, sabi niya, ay hindi, you'll take 10 years to do that. Pero sabi niya, gusto ko, bukas, maano ko na to, mabuhat ko na to. Pagkatapos sabi niya, gusto ko nga ngayon eh. So, bubuhat siya ng 400, 500 milligrams, 500 pounds, mga kapatid. And he can do the barbell like that. Walang iba, laki-laki na katawan, ang daming mansanas na malalaki dito. Pakwan pa nga eh, ganyan. Pag pag ulma ka, di ba, akala mo parang si, Papay, no? Ganyan. Pero hindi nila kayang buhatin yan. Masabi ko, this guy is a strong man. Nagpa-prank siya, this guy is a strong man. But we know that kahit ano pa, kalakas yung tao, okay, one day he will faint. Amen? Huwag po tayo magyabang sa strength natin. Pastor, mag-absent ako ng 3 months. Babalik din ako, Pastor. Magpapalakas lang ako. So, pagdating mo dito, hindi ka malakas, mas lalo kang manghihina. Because our strength only comes from the Lord. Amen? Kayo ba naniwala doon? Amen? Now, ano bang kalakasan ng ating bilang Pilipino? Sino nakita ng post ko kaninang umaga? We are the heartiest people on earth. Bakit? Kasi sabi ni King Charles sa mga nurses in England na nag-alaga kay Queen Elizabeth, sabi niya, for the first time, na-appreciate ang ating mga Filipino nurses and OFWs. Ang sabi ni King Charles sa kanila, you guys, you don't work by your hand. You work by your heart. Anong strength meron tayo? We can adapt the heart of God. We are the hardest people on earth. And Filipino can adapt the heart of God. As God seek for people who seek His heart, like King David. Madali tayo matuturuan na mahalin ang Diyos kasi malambot yung puso natin. Okay? Naintindihan nyo ba? And that's our strength. Our strength, we have that heart to love God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nung narinig ko yan, sabi ko, wow. You know, talking about Pilipino na nag-tribe sa abroad o dito sa Pilipinas, tuwang-tuwa po ako niyan. Okay? So, paano naman natin i-connect yan doon sa strength natin nang gagaling sa Lord? We need to draw near to God to learn His mind and learn His heart. Kasi kung di natin intindihan yung mind ng God, yung heart ng God, hindi tayo tatagal sa pagsaserve sa Kanya. Alam na alam ng puso mo yung tibok ng puso ng Diyos. Sabi nga, the heartbeat of God is the heartbeat of mission. Tama? So, nung last Monday for 3 days, natutuwa po kami to reach out other people for the glory of God. To attend our kababayans. Kahit napagod ka, but then you have the heart to serve. So, Christian life, mga kapatid, dito sa atin, bilang mga Kristiyano, i-develop po natin yung quality ng ating mga puso sa pag-serve sa Lord. Di ba yung puso na tuturuan naman? Kilala niyo si Bentisoy? Yung ganun. Yung nagdi-deal ng millions na munggo. Yung munggo. Okay? Sarado tayo doon sa 30 million. Yung pala 30 million pieces of munggo. Si Tisoy, nakapagpangasawa. Ayaw ng asawa niya sa kanya. Tingnan niyo si Tisoy, itsura ni Tisoy, di ba? Hindi naman talaga Tisoy, kabaliktaran, di ba? But then, sabi ng asawa niya,
Ay, wala na akong magagawa. I learned to love him. Hello? Yung si Tisoy nga, no? Na ibigan at minahal na kanyang asawa. Tayo kasi, we need to really develop that heart, to love God. Natuturuan ng puso. Amen? Alam mo, every Sunday morning, pupunta tayo sa church. Lord, take care of my heart. Pupunta ako ng church. Lord, next Sunday, hindi ako pupunta ng church. Ganyan lang. So, I just want to wait upon you. Kayo dito, habang nag-worship, di ba? We wait upon the Lord. We wait for His presence. We don't invite the presence of God because He's anywhere. But we wait upon the Lord always, every Sunday here. We wait upon the message of God to be shared here every Sunday. Amen po ba? Dahil mahina ako sa Tagalog, sabi ko nga, in whatever aspects of our lives, God is almighty to meet and fix. Amen? Kung meron man tayo pagsabihan ng ating salitang hango sa inggit na nagsasabi, sana all, ang gawin natin, ibigay natin yung sana all, sabihin natin yan sa Lord. Sana all aspects of buhay ko, Lord, ay ma-fix mo. Sana all na aspect ng aking buhay Kristiyano ay maayos mo, Lord. Okay? Hindi siya magiging statement of inggit. Kundi magiging statement siya ng prayer na sana all. And we address that to that Almighty God. Amen? At alam ko lahat yan matutugunan. Lahat yan may kalakasang ibibigay para sa atin. Uwi na tayo. Number 3, letter C. Be aware of His promise of strength. God is our omnipotent. He is all-powerful. In verse 9, He gives power to those who are tired and worn out. He offers strength to the weak. Even youths will become exhausted and young men will give up. But those who wait upon the Lord will find new strength. They will fly on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. That is what really we need to inculcate sa ating mga puso. Because our minds and heart, finite yan eh. Hindi naman infinite. Alam niyo ba yung kumanta ng yung theme song ng STI ba yun? Who are the graduates of STI? STI? That goes, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Every night and day. Ganyan. I spread my wings and fly away. I believe I can soar. Alam niyo soar? Pag yung eagle nagsusoar, he's not using his strength. He's using the power of the wind. And just do like that. Just soar. Okay? Yung gumawa niyang ng kanta na yan, ang galing niyan eh. But unfortunately, mga kapatid, nakakulong sa ngayon ng life imprisonment because of yung reason. Tanungin niyo na ako mamaya. But then he wrote this line sa kanyang natutuo naman talaga, and maybe the inspiration he got is from Isaiah 14. And we all can fly. We can fly. Amen. We can fly as Christians. We can soar like eagle. Yan yung inspiration ng God sa atin. We can fly. Because God has a super abundant energy. Sabihin sa katabi mo, hindi nagagaling yan sa Red Bull, Cobra. Ano pang energy drink natin? Lipobitan. Okay. Kaya, wika nga nun, sabi ng Isaiah 40, di ba? Wait upon the Lord, di ba? And renew your strength. Sabi mo, kabili na nga ng lipobitan. Guys, never. Ako po yung living example. Nasira ako dahil dyan. Nagkaroon ko ng hyperthyroidism dahil inalter niya ang production ng hormones ko.
Okay? So, mag-ingat ka sa akin, may hormonal imbalance ako. Okay? No, inalter niyang ang hormones. Kaya, ganon. So, paano nangyari yun? Sasabihin ko sa doktor, o hindi ko sabihin, but, dati, every day, I'm taking that energy drink. Sobra. But our energy comes from our super abundant energy God. Amen. Amen. And that is ready to be imparted para sa bawat isa sa atin. And 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Pumunta ako ng AI, and sabi ng AI, the concept of the strength of the proud is often explored in, nandyan ba? The strength of the proud is often explored in religious and philosophically context, but particularly in relation to humility and pride. While pride can sometimes be mistaken for strength, it is often seen as a weakness that ultimately leads to downfall, while humility is presented as a source of true strength and favor. Hindi yan Word of God, AI yan. Okay? Sinagot niya ang tanong ko. Bakit? Kasi as we wait upon the Lord, kailangan natin mag-humble sa Kanya. We cannot wait upon the Lord and we can say, Lord, I'm waiting for you, for your will. Yung perfect plan mo sa akin. But at the same time, ang yabang-yabang mo sa harapan ng Lord, and you tend to to rely on your strength. Parang battery, kailangan ka malubat muna para ikaw punuin ng kapangyarihan ng Diyos. Humility. Huwag naman yung ang yabang-yabang natin para hindi pupunuin ng Diyos. The reason why God promised this, even the most vigorous and powerful man will faint under enough strain and eventually fall. Man's strength is grossly limited, even the strength of the strong man. But those who trust the Lord will be strengthened. Sabi mo katabi mo, antay ka lang sa Lord. Antay ka lang. Palakasin ka ng Lord. Nga, sino may problema dito? Taas kamay. Huwag kayo mahiya. The Lord knows. Di ba? O yung walang problema, taas kamay. Ano ba talaga? Ha? May problema sa financial. Si financial talaga, hindi ko pa na-meet yun eh. Palaging problema yon. Okay? Yung problema si financial, taas kamay. Ang yaman nyo ha. Okay, ayan. Hallelujah. Problema sa relationship, taas kamay. Yung kulang na lang, magsapukan kayo mag-asawa. O kaya magsuntukan o magkurutan. May problema, sa maraming problema, mga kapatid, ngayong umagang ito, dalhin natin sa Panginoon yan. Amen? But, before ko iwanan dito, ang ilang verse pa. You know, beloved brothers and sisters in the Lord, whatever the situation, God is conscious about it. He knows it. In due time, as the Word of God says, that we need to just continue with what we are doing, for in His time He will fix and raise us up. Alright? Galatians 6:9. So don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up, for we will reap a harvest of blessing at the appropriate time. Pagpapalain ka rin ng Diyos. Amen? Ngayong sitwasyon mo, hindi ka magsistay sa situation na yan. Iibahin ng God ang situation mo. Hallelujah. Just wait. Just wait upon God. Huwag ka naman mag-give up sa buhay. Huwag kang mag-give up sa friendship mo, lalo na sa friendship mo within the church. Huwag, mga kapatid. Because in due time, aanihin natin yung dinidesign ng God ayon sa kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Amen? Galatians 6:9 yan, mga kapatid.
James chapter 4, verse 5 to 6. What do you think the scriptures mean when they say that the Holy Spirit, whom God has placed within us, jealously longs for us to be faithful? He gives us more and more strength to stand against such evil desire, because the scripture says, God set himself against the proud, but he shows favor to the humble. Hallelujah. Yung Holy Spirit pala wants us to be faithful. Amen? Faithful. And lastly, First Peter 5:6, your favorite. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Hallelujah. Lahat na cares po natin, as we wait upon the Lord, ibigay natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. There's a line of the song, iwan ko lang ako, nandyan pa, yung song ng Car Family. Babasahin ko na lang. It says here, God still faithful. In the midst of it all, He's faithful. When the earth beneath your feet gives way in defeat, He is faithful. When it's just too much for you and you don't know what to do, God will carry you through. When hope is all gone and you no strength to hold on, still faithful. When it's just too much for you and you don't know what to do, God will carry you through. When hope is all gone and you have no strength to hold on, God still faithful. Pakinggan po natin yan as we stand up, yung song na to. And we can, kasi merong lyrics, no? And we can sing along with this. When the mountain looks so tall, your faith is so small, your back's against the wall. There's a God above who's looking down in love. He's always been faithful and true. Friend who sticks closer than a brother, and he knows your pain like no other. So don't be afraid, step out in faith and call on his name. God still in the midst of it all, He's faithful. When the earth beneath your feet gives way in defeat, He's faithful. When it's just too much for you and you don't know what to do, God will carry you
just too much for you, and you don't know